Hi guys! Magandang gabi! Welcome back pa dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa ganap ni Kimi, lalo na nung May 29 mga kakimpaw sapagkat mansari nga po yan nilang dalawa ni Paolo Avellino. Pero bago po tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod nating chika. And simulan nga natin ang atin pong chikahan ngayong gabing ito sa pagbabasa ng ilang comment mula sa atin pong mga followers, subscribers, mga kakimpaw para bigyan ng tinig ang kanilang mga reaksyon at saloobin hinggil po sa mga nangyayari at kaganapan sa buhay nila Kim and Paolo. Bilang pasasalamat na rin sa walang sawang pagsuporta. So, ang first comment na to ay mula po kay Miss Mila Carillo. Sabi niya rito, bakit ma'am, hindi makatulog ang mga bashers sa kakainggit kay Kim? Sobra makalait kay Kim. Wala namang ginagawa ang Kimpaw sa kanila. Lahat ba ng kilos, ayan, malalaman ba nila? Tigilan nyo na ang Kimpaw. Kaming mga senior fans, solid Kimpaw, good support kami sa paayuda ng Kimpaw. Sapat na sa amin na masaya ang Kimpaw. Sorry na lamang kayo mga bashers, hindi nyo kami kayang tibagin. Ang lahat ng Kimpaw fans, solid. Laging handa kami. Sumusuporta sa Kimpaw hanggang sila'y makasal. Todo na ito. Have a nice day. Kimpaw, kayo ang number 1 priority ng buhay. Fans, solid senior, tapat, tiwala kami sa Kimpaw. Support, blessings lang kami hanggang tulo. God bless, ingatan natin ang Kimpaw. Nandito lang kami sa paligid. Nakaabang. Abangan mga paayuda. Sapat na sa amin, makita namin na masaya kayo. Ang Kimpaw, masaya na rin kami, mga solid senior. Love namin kayo, Kimpaw. Ayan, grabe, napaka-positive ni Miss Mila Carillo. Anyway, shoutout po sa inyo, 10 na inyong pamilya. Anyway, ganun po talaga dapat ang gawin natin, Miss Mila Carillo. Magpakatatag sa kabila po ng mga hanash ng bashers kina Kim and Paolo. Kasi hindi matatapos yan mga kakimpaw. Hindi po mawawala ang mga asungot na yan sa buhay nila Kim and Paolo. Basta pakita lang po natin na tayo po ay matatag at kailanman hindi po nila matitibag. Basta lagi lang tayo nakasuporta sa kanila. Ano man pong hamon ng buhay ang dumating sa Kim Pao. Lalo na ngayon, may issue mga Kimpaw sina Kim and Paolo na nababasa ko ngayon sa social media. Anyway, dumako naman tayo sa next topic natin and patungkol po ito sa House of Little Bunny Bags ni Chinita Princess na business mga kakimpaw. So tungkol po dito, grabe napaka-in-demand na rin nga ng business ni Kim Chiu to the point na kinakailangan na po niya mag-open ng another pop-up store mga kakimpaw. So natutuwa naman ako sa blessings sa buhay ni Chinita Princess. And meron nga ako nababasa mga ng customers ni Kimi na sana daw po ay magkaroon ng shipping international para yung mga fans din abroad pwedeng mag-shopping sa House of Little Bunny niya na hindi na kailangan umuwi ng Pinas kasi super hassle lalo na kapag may work. So sabi nga dito, for sure Kimi has already fixed the international shipping for the House of Little Bunny Bag. More people from other countries will buy it. But I hope there's also a men's version so profits can double because of the Kimpaw fans who have wives. For sure, they will get wine for their husband or boyfriend too. Ha ha ha. Hashtag Kimpaw. Hashtag Kimchu. Good idea. And makikita mo talagang patok ang business kapag kami mga ganyan nagre-request na mga kakimpaw kasi pinagkakatiwalaan na yung brand. Samantala dumako naman tayo dito nga po sa mansari nila Kim and Paolo. So alam naman po nating lahat na ang 29 ay tinuturing po yan na mansari at anniversary ng Kim Pao. Sabi nga dito ni Miss Day Makiat,
Gandang gabi, Gandara. Di ba 29 ngayon? Anong meron? So, nung May 29 po niya to na-comment. Sensya, medyo na late tayo, Miss D. Magiyat. Alam niyo naman, natatabunan na tayo ngayon ng update. Kung kaya ko lang talaga buong maghapon na mag-update mga kakimpaw. Ayan, sabi pa dito, meron pa nga akong nakita na yung dati, parang invitation na may date na September 29, 2024 yon. Yung pagkakaalala ko. Sana matuloy na ang daming asungot na nanggugulo para matigil na ang mga bashers na naglipa na. At sana din si Kimi ilaban mo ang relasyon niyo ni Paolo sa mga mapanirang nilalang. Lalo silang magsasaya. Ipaglaban mo, Kim. Lalo na yung mga nakaabang na ahas na anaconda. Huwag mo silang hayaan na maipanalo nila yung mga pinagsasabi nila against sa'yo. Huwag mong ipatalo. Sana ganun din si Paolo. Maraming salamat, Ma'am Gandara, at magandang gabi. Ingat kayo lagi-lagi. Thank you so much, Miss Day Magiyat. And para sa katanungan ninyo, May 29 na rito ang kaganapan ni Kimi. Napakaagang productive ni Kim Chiu. So, narito po ang kanyang mga ayuda ng May 29. So, maaga siya nagkape, nag-workout, nag-yoga, mga kakimpaw. So, hindi niyo makikita si Paula Avellino dito kasi yoga po yung ginagawa niya, mga kakimpaw, no? Siguro wala nang time si Kimi para pumunta pa ng gym, mga kakimpaw. And the same time, pumasok din po siya ng showtime, diba? Si Kimi napaka-productive talaga. Ang dami niyang ginawa, mga kakimpaw. And after showtime, 8 PM naman ay nasa Bingo Mega Saya siya. So parang walang time po mag-celebrate ng mansari nila ni Paula Avellino, mga kakimpaw. Ewan ko, during the time after ng showtime, bago po mag-Mega Saya, kung nag-celebrate sila, quick celebration lang or quick date lang, mga kakimpaw, simpleng bigay ng gifts or kain sa labas. Kasi mahaba-haba din yung oras na yon, or sadyang nag-prepare lang si Kimi para po sa Mega Saya ng Bingo Plus. Syempre mag-aayos pa, babiyahe pa, mga kakimpaw. Syempre dapat on time siya, diba? Kasi binabayaran siya dyan, mga kakimpaw. So, ayun, baka po hindi sila nakapag-celebrate ng mansari nila kasi sobrang daming gawa po ni Chinita Princess. And dalala ko tuloy yung mga po sa kanya na tukso na nagmamadali siyang umuwi kasi meron pang hindi kumakain na kailangan sabay silang dalawa. Ayan, baka nga kaya uwing-uwi si Kimi kasi nga ang celebration nila pala ay pag-uwi pa from this event. So di natin alam kasi private moment na po yun. Ayan, di na natin masasaklawan yun. And nasa kanila na lang yun kung kanila pang isi-share, mga kakimpaw. Pero sa ngayon, wala po tayong nabakasan na selebrasyon ng Kimpaw. Kasi kung super tahimik nila that day, talagang masasabi ko na nag-celebrate sila. Pero sobrang daming gawa ni Kim mga kakimpaw. Kaya ayun, baka lang naman hindi sila nakapag-celebrate. Or baka pag-uwi na. Pero kung sakali man, okay lang yun, mga kakimpaw, mansari lang naman, di ba? Pwede nila batiin ang isa't isa. Ang importante na wag nila makakaligtaan, mga kakimpaw, ay ang kanilang anniversary. Yan talaga, mga kakimpaw, di ba? Ang importante po ay ang kanilang anniversary, mga kakimpaw. Kaya naman, wag na po kayong gumawa ng issue pa kina Kim and Paolo na ganito, ganyan. Tulad ng kumakalat ngayon sa social media na may problema daw ang Kimpaw. Wag nyo na lang pag-isipan na may problema sina Kim and Paolo sa kanilang relasyon. Sapagkat kung may problema sila, ay nako, mga Kimpaw, ang masasabi ko lamang po dyan, dumadaan naman po talaga ang relationship sa tampuhan and all or away. But it doesn't mean na wala na ang Kimpaw. Okay? Wag po kayo masyadong OA or masyadong overacting sa sa issue na to ng Kimpaw.
Huwag na lang sanang palakihin pa, 'di ba? Anyway, sabi naman dito ni Miss Lorna, dapat lang naman na may mga business na pinagsasaluhan dahil sa sobrang nag-ready na sa future nila. Matagal na kasal ang mag-asawang Kim Pao, couple forever. Ayan. So, para sa kanya, dapat lang merong joint business sina Kim and Paolo na may sarili na silang negosyo na dalawa. Mag-business partners sila. May kumakalat na ganyang balita pero why not, di ba? Since parehas naman silang business-minded and ayon sa hula, compatible naman po sila. Hindi lang sa kanilang career, sa showbiz, kundi kung sila po ay magiging magkasosyo. Sabi naman dito ni Miss Norma Daya, Gandara, good evening. May striking similarity silang dalawa kaya tuloy yung pagmamahalan nilang dalawa. Whether we like it or not, for sure Gandara, sila kaya may mga bashers. Stop your desire to put down this tandem. Otherwise, karma is waiting for all of you. God bless, especially to Kim Pao. Nako, super tama kayo dyan, Miss Norma Dayag. Talagang may similarities ang dalawang to, sina Kim and Paolo. Kaya nga, di ba, nasabi po ni Kimi na si Pao ang kanya pong boy version. And dun pa lang, talo na ang mga bashers, di ba? Dun pa lang, panalo na tayo. Talagang sina Kim and Paolo ay tinadhana ng Panginoon, mga kakimpaw, at pinagtagpo, pinagtrabaho, sa tamang panahon, mga kakimpaw. Basta tadhana na po ang kumilos para po sa kanilang dalawa. Kaya wala na pong magagawa pa ang mga bashers para paghiwalayin sila. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat kayo sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.